Good day mga kanegosyo. Ang topic natin ngayon tungkol sa commodities. Ano ang commodities at paano to kumikita? Ang example ko sa inyo mga kanegosyo, mga isda. Yes mga kanegosyo, isang uri ng commodities. Ito kung nagsisimula ka pa lang magnegosyo, tapusin mo tong video ko, sigurado marami ka matututunan. Ito yung mga hindi ko alam nung nagsisimula pa lang ako magnegosyo. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo palang DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko or comment lang kayo. Bilang negosyante, meron na akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo lang tulad ng sari-sari store, barbecuehan, bilyaran, rental. Ano ang commodities at paano to kumikita? Commodities na negosyo. Kwento ko lang mga kanegosyo, way back 2015, nung naitayo ko yung sari-sari store ko malapit sa school kung saan ako graduate ng college. Graduate po ako ng marketing management sa TIP Cubao. Sa Quezon City yan mga kanegosyo. Sa pagninegosyo ko ng sari-sari store mga kanegosyo, hindi ko pa alam yung mga focus in one na yan. Hindi ko pa alam yung community ng mayaman, hindi ko pa alam yung scale up sa level 2 business model, hindi ko pa alam yung 4 asset class mga kanegosyo. Meron akong ginawang chart dito mga kanegosyo tungkol sa 4 asset class. Pagpasensyahan nyo na yung sulat ko. Business, real estate, paper asset, commodities. Ang itatopic ko sa inyo ngayon mga kanegosyo tungkol sa commodities. Kung paano to kumikita mga kanegosyo. Ang commodities na negosyo, ito yung mga pangunahing pangangailangan ng tao. Pagkain, tubig, bigas. Ito yung mga bagay na hindi ka makapag-mark up ng malaki mga kanegosyo. At basta may puhunan ka, kahit hindi milyon-milyon, pwede kang pumasok sa commodities na negosyo. Ang mahirap sa commodities na negosyo, hindi ka basta-basta makapag-mark up ng malaki. At tulad ng isda, mga kanegosyo, mabilis siyang mabulok. Hindi naman ilang araw din, pero mabubulok at mabubulok pa rin siya. So, kailangan siyang maibenta agad. At sa commodities na negosyo, isa sa mga mahirap dyan, yung price war. Dahil nga marami kayong posibleng makapasok sa negosyo ng commodities. Basta may pera ka, pwede kang magnegosyo sa commodities. Kasi madali din yung kitaan sa commodities na negosyo eh. Sino ba hindi bibili ng bigas? Sino ba hindi bibili ng mineral water? Ng isda? Ng manok? Ng gulay? So mabilis na mapapaikot mo yung pera mo mga kanegosyo. Pero hindi ka makapag-mark up ng malaki. Dahil nga may price war at ang nagdidikta ng presyo ng commodities tulad ng isda ay ang merkado at gobyerno. Hindi ka basta-basta makapag-mark up ng malaki dyan. Halimbawa, tong bangus. Gusto may bentahan niya 100 per kilo. Pero gusto may benta ng 200 per kilo. Pwede ka pang ireklamo sa DTI ng customer mo. At sa kabilang tindahan, 100 lang. Ba't sa'yo bibili ng 200? Parehong bangus lang yan. Ayan yung mahirap sa commodities na negosyo. Hindi ka makapag-mark up basta-basta ng presyo dahil hindi ikaw ang magdidictate ng presyo niyan mga kanegosyo. Kaya bilang negosyante, ang mapapayo ko sa inyo, sarili nyong product, ikaw yung gumawa ng produkto mo. Halimbawa itong salamin, kahit gayahin mo lang, ikaw yung gumawa, tatakan mo ng Boss Jepoy na brand, nasa community ka ng mayaman, pwede ka makapag-mark up ng malaki. Bakit? Ikaw yung may-ari ng produkto, ikaw yung gumawa ng brand, ikaw yung gumawa ng produkto, at nasa market ka ng may pera at kailangan nilang yung produktong ginawa mo. Hindi lang basta nag-create ka, ikaw yung nagtahi, ikaw yung nag-compose ng kanta, ikaw yung gumawa ng recipe ng fried chicken. Pwede yon mga kanegosyo. Doon makakapag-mark up ka ng malaki dahil ikaw yung nag-create. Kaya yun yung ma-advise ko sa mga nagsisimula pa lang magnegosyo.
sikapin nyo kayo yung nag-create ng sarili nyong produkto. Or kayo yung nagluto, hindi kayo yung nag-resell. Doon makakapag-markup kayo ng malaki. Siyempre, focus in one pa rin. Scale up sa level 2 business model. Apply ng franchising yan. Isa lang sa mga to ha. Distribution, manpower, software, licensing. Hanapin ang community ng mayaman. At panghuli, kailangan na natin gumawa ng original content. Dahil kasama na sa trabaho natin to bilang negosyante. At kung umabot ka sa dulo ng video na to, comment ka naman, sabihin mo, isda. Heart mo na rin to, subscribe ka na rin sa akin. Bilang negosyante, kung dumadanas tayo ng pagsubok or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.